Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 6, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Sanggang dikit na sina US President Donald Trump at tech billionaire Elon Musk, tinuldukan na ang alyansa. Ilang bahagi ng bansa, binaha sa biglaang pag-ulan. Posibleng maging unang bagyo ng taon na mataan. Pagsasabatas ng 200 pesos na dagdag sa arawang sahod, pinamamadali na ng ilang labor groups. Presyo ng karneng baboy muling tumaas. Ilang consumers, iwas muna sa pagbili. Sa showbiz, Luis Manzano, balik hosting sa programang Rainbow Rumble. I was diagnosed with early breast cancer. At British singer na si Jessie J, ibinunyag ang pinagdaraanang health crisis. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nakaranas ng biglaang pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa dahil naman sa buhos ng ulan ngayong holiday Friday. Sa Mountain City ng Antipolo, nakaranas ng pagbaha sa bahagi ng Lagom Cafe, Barangay San Roque dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Marigman Road dahil hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ang tubig. Ibinahagi naman online ng netizen na si Aisa ang nakunang rumaragasang tubig mula sa Robes, North Caloocan. Habang bahagyang nakaranas din ng gutter deep na tubig ang ilang bahagi ng EDSA na ayon sa MMDA ay pawang humupa na. Sa Visayas naman, umapaw ang ilog sa Barangay Tambis, Burawen, Leyte, dala ng ulan na bumaba mula sa bundok. Samantalang sa Mandaue City, Cebu, spotted ng isang netizen ang mga naglutangang basura sa baha sa kanilang barangay Subang Daku. Maaalalang nitong June 2 lang ng opisyal na ideklara ng Weather Bureau Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan 2025. Kaugnay niyan, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low-pressure area o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa State Weather Bureau, nasa mahigit 400 kilometro silangan ng Borongan, Eastern Samar ang LPA at may katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Sakaling lumakas, papangalanan nitong Auring bilang unang tropical cyclone o bagyo ngayong 2025. Ayon pa sa Pag-asa, kahit hindi ito agad maging bagyo, inaasahang makaapekto na ito sa ilang lalawigan sa Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Maaari rin itong mag-landfall o tumama sa kalupaan pero posibleng palakasin ng habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa Luzon at Visayas kabilang na dito sa Metro Manila. Kasabay ng pakikiisa ng lahat sa pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ng Idil Adha o ang Feast of Sacrifice ngayong June 6, hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagnilayan ng malaliman ang tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo. Isa sa mga sagradong okasyon ng pananampalatayang Islam ang Idil Adha. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na ang tunay na panata ay nangangailangan ng lakas para tuparin ang mas malalaking layunin sa buhay. Higit daw sa pagdiriwang ng pista ay ang mas malalim na katotohanan na ilalapit tayo sa Panginoon. Kaya't nararapat lang na tahakin ang landas sa mas magandang buhay ng may pag-ibig at pag-asa. Nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ngayong Biyernes, June 6. Sa isang video message, binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob, hindi lamang sa relihiyon, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Anya naway magsilbing paalaala sa ating lahat ang kahulugan ng mga bagay na ito bilang isang sambayanan. Iginiit pa ni Duterte ang kahalagahan ng diwa ng Eid al-Adha sa makabagong panahon. Ang Eid al-Adha ay isa nga sa mahalagang pagdiriwang sa kalendaryong Islam kung saan ginugunita ang kahandaan isakripisyo ni Propeta Ibrahim ang kanyang anak na si Ismail para kay Allah.
Samantala, nasa 3,000 mga Muslim ang nagtipon-tipon sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City maging sa Quirino Grandstand sa Maynila para ipagdiwang ang naturang pista. Nagsagawa rin ng kurban na ang ibig sabihin ay isang simbolo ng pagsasakripisyo ng hayop tulad ng baka o kaya kambing na isinagawa bilang paraan ng pagsamba at pagsusumiti ng sarili kay Allah. Ang aking pakikiisa sa inyo ay pinagtitibay ng kapatiran, paggalang at pagtanggap. Tanggapin sana natin ang biyaya ni Allah sa lahat ng panahon. Eid Mubarak! Kung dito po sa Pilipinas, nagkaroon ng high-profile na hiwalayan ang tinaguriang unity team ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa Amerika, matindi rin ang alitan ng dating sanggang dikit na sina US President Donald Trump at kanyang advisor na si Elon Musk, ang world's wealthiest person. Ano nga ba ang nag-meet siya ng kanilang hidwaan at ano ang magiging epekto nito? Narito ang ating balitang A to Z. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised. Tinuldukan na ni US President Donald Trump at tech billionaire Elon Musk ang kanilang high-profile na pagkakaibigan at tila wala na itong balikan. Unang uminit ang issue nung isang linggo nang i-anunsyo ni Musk na aalis na siya sa advisory group ni Trump sa White House. Saka nagpakawala ng kritisismo ang SpaceX at Tesla CEO sa tax at spending bill ni Trump na anya ay siksik ng pork barrel o pondo para sa mga kongresista. I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me. I'd rather have him criticize me than the bill because the bill is incredible. Lalong tumindi ang tensyon ng banatan ng Pangulo ng Amerika, ang pinakamayamang tao sa mundo. Ani Trump, nang gagalaiti si Musk dahil sa government subsidy cuts sa Tesla. Elon's upset because we took the EV mandate and which was a lot of money for electric vehicles. Si Musk ang top campaign donor ni Trump sa donasyong mahigit $250 million. Iginawad naman ni Trump kay Musk ang pwesto bilang pinuno ng bagong likhang Department of Government Efficiency. Pero sa kanilang sumbatan ngayon sa social media, nagpatutsada ang dating numero 1 supporter ni Trump na hindi mananalo ang Pangulo sa halalan kung hindi dahil sa kanya. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. At ang bagong pasabog ni Musk sa X, sangkot umano si Trump sa case files ng notorious criminal sex offender na si Jeffrey Epstein, na kilalang sex trafficker ng mayayaman. Dahil sa away, kapwa bagsak ngayon ang stock prices ng mga kumpanya ng US President at kanyang dating advisor. Hirit ngayon ni Musk, dapat nang ma-impeach si Trump at nagbantang masasadlak ang Amerika sa recession kung matutuloy ang mga planong taripa ng Pangulo. Mariing nananawagan ng ilang labor at workers group sa bansa na padaliin na ang pagsasabatas sa 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga private sector workers. Bukod kasi sa nalalapit na ang adjournment ng Senado, mukhang i-veto pa ng Pangulong Marcos ang panukala para anya aralin ang economic implications nito at idagdag pa ang pagtutol ng ilang business groups. Ang balitang ito hatid ni Naomi Almojano. Nasa halos 300 piso ang ginagastos ni Art, isang purchasing department employee, para sa pamasahe at pagkain araw-araw sa trabaho. Halos kalahati ito ng arawan niyang kita, kaya ang siste, diskarte at tipid sa paggastos, gaya ng pagkain sa mura pero sulit na karinderya. Kaya aniya magandang balita ang pagpasa ng Kongreso sa third at final reading ang 200 pisong aumento sa arawang kita ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Pero bitin at pigil pa ang saya ni Art patungkol dito. Ipasa muna nila, siyempre tuwan-tuwa kami dyan. Ipasa muna bago Kasi hingi kami na English, hindi pa nga yata napapasa yan .
Dagdag pa niya kung tuluyan itong maipapasa, malaking tulong ito sa tumataas na bilihin kahit pa bumagal sa 1.3% ang inflation rate ngayong Mayo. Ito rin ang panawagan ng mga labor at workers group. Isabatas na ang 200 pisong dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa. Lalo pat ilang araw na nga lang, mag-a-adjourn na ang sesyon ng Senado. Ang session ay hanggang 11 na lang. So natitira na lang ay 5 days. So wag na nilang paghintayin yung mga manggagawa kasi 36 years tayo naghintay para sa legislative wage increase. Tinawag din ni Adonis na irrelevant ang sinabi ng palasyo na pag-aaralan ng Pangulo ang economic implications ng dagdag sahod. Aniya, hindi na ito kailangan dahil dumaan naman na sa mahabang debate at diskusyon ang panukalang ito na dapat noong nakaraang taon pa sana na isabatas. Tingin po namin irrelevant na yun Na ito po ay kayang-kaya at in fact mas maliit pa nga. So wala nang rason ang presidente para hindi ito permahan. Maliit ito, no? Over doon sa pangangailangan talaga ng family living wage na 1,200 pesos. Bumwelta rin ang iba pang labor organization sa pahayag ng ilan namang business groups. Anila, imbis daw na wage hike ang isipin, job generation dapat ang iprioridad at mas nakaka-trigger pa anila ito ng inflation. Yung mga sinasabing rason at mga punto ng mga business ay nadinig na po yan. Alam mo, para tayong sirang plaka no? Yan yung basurang argument palagi nila. Kaya ginagawa nilang sangkalan ang mga small and micro na magsasarayan, panakot, para ba tayong bata? Anila, hindi masakit o mabigat ang 200 pisong dagdag sahod dahil kapalit naman nito ang sipag ng mga manggagawa na dahilan ng pagyabong ng ekonomiya ng bansa. Kaya ang manggagawang si Art, hindi na muna asa ng todo para iwas din sa pagkadismaya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Pinamamadali na ng Transportation Department sa Japanese maintenance provider na Sumitomo ang safety assessment ng 48 hindi nagagamit na Dalian trains para sa MRT-3. Ayon kay Transport Chief Vince Dizon, kailangan pabilisin ang pag-aayos at pag-assess ng mga tren para sa posibleng pag-deploy nito sa EDSA. Mahigit 10 taon na kasing nabili ang mga tren ito pero hindi pa rin nagagamit. Kapag naaprubahan, inaasahang makatutulong ang mga Dalian trains sa pagpapaluwag ng pasahero at trapiko sa Metro Manila. Samantala, magiging paspasan ang pagpapatayo sa bagong papalit sa kontrobersyal na Kamuning Bridge dahil target itong tapusin sa loob lamang ng 6 na buwan. Papalitan nga nito ang tinaguriang Mount Kamuning dahil sa sobrang tarik. Ipinasilip na rin ni Transport Secretary Vince Dizon ang disenyo ng bagong Kamuning Footbridge na itatayo. Ipinasilip na nga rin ng DOTR yan sa publiko. Bilang bahagi ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palalakasin ang kooperasyon sa mga dayuhang Coast Guard. Makikilahok ang barko ng Republika ng Pilipinas na Teresa Magbanua sa ikalawang trilateral exercise. Kasama naman ang mga tropa ng Coast Guard ng Amerika at Japan. Isinagawa nga ngayon, June 6, ang send-off ceremony sa Pier 13 South Harbor, Manila para sa BRP Teresa Magbanua. At magtatagal ang misyon ng PCG hanggang June 25. Inaasahang darating naman ang Pilipinas sa Japan sa June 12 at gaganapin ang exercise mula June 16 hanggang 19. Ayon kay PCG, Commandant Admiral Ronnie Hill Gavana, magsasagawa ng search and rescue communications at maritime law enforcement training ang mga kalahok sa aktibidad. Binigyang diin din ng PCG na mahalagang sanayin ang mga tauhan sa gitna ng mga insidente ng harassment sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng trilateral exercise na palalimin ang diplomatikong ugnayan sa pamamagitan ng Maritime Exercise Coordination. We have harmonized our deployment program. Our major weapon is our ability to protect the rules and laws at sea. Isang
balita para sa kalusugan ng kababaihan na diagnosed ng early stage breast cancer ang sikat na Grammy Award-winning singer-pop star na si Jessie J. Mismong si Jessie ang nagbahagi ng balitang yan sa isang video na ipinost at ibinahagi sa Instagram. Kaya naman, pansamantala muna siyang mawawala sa kanyang karera bilang paghanda sa kanyang operasyon. Dagdag ni Jessie, ilang buwan na rin daw siyang sumasailalim sa medical test mula nang matuklasan ng kondisyon noong Abril. I was diagnosed with early breast cancer. I am going to disappear for a bit after summertime ball to have my surgery, and I will come back. Susunod, presyo ng karneng baboy muling tumaas. Kaya ilang consumers iwas muna raw sa pagbili. At sa showbiz, kapamilya actress Angelica Panganiban nag-debut na bilang theater actress. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Imbis na isda o lamang dagat, nakabingwit ang mga mangingisda sa baybayin malapit sa Pangasinan ng sako-sako ng iligal na droga na palutang-lutang sa dagat. Agad na inireport ng mga mangingisda sa Coast Guard ang pagkakabingwit ng inisyal na 2 sako na naglalaman ng pake-pakete ng hinihinalang iligal na droga. Saka naman narecover ang iba pang sako mula sa baybayin malapit sa bayan ng Bolinao at Agno. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng droga ang narecover. Isinalang na sa chemical assessment ang nasamsam ng mga laman ng sako at na-turn over na rin sa mga otoridad. Tumaas muli ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke kaya ilang consumers lumilipat muna sa mas abot kayang bilihin. Sa kabila naman ng pagtanggal sa suggested retail price sa baboy, reklamo ng ilang vendors, kakarampot pa rin ang kanilang kinikita. Kaya ang ilan gusto nang huminto sa pagtitinda ng pork products. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Napaatras si Marimar sa bilihan ng karneng baboy nang malaman ang presyo nito. Hindi kaya ng budget. Magkano ba budget? Ano lang 150 lang Kaya sa fish section na lang siya nagpunta dahil mas pasok sa budget. 5 peraso na marami na. Pwede na siyang hati-hatiin. Ang karneng baboy sa ngayon, tumaas na naman hanggang 20 pesos kada kilo. Lugi na naman kami. Dahil ba kami pwede magtaas agad sa mga customer namin dahil isa, kung pag tinaas namin, maalis. Kaya't 400 pesos na kada kilo, ang laman mula sa dating 380 pesos. 10 piso naman ang itinaas sa presyo ng liempo na dating 480 pesos. Para hindi malugi, kaunti na lang ang hinahango ngayon ng ilang meat vendors. Dati, mga baboy namin, mga 90 kilos, 80 kilos, ganyan, 40 kilos na lang, kalahati lang talaga kinukuha namin. Para maubos lang. Kaya't ang ilang pork vendors gusto nang sumuko. Parang gusto ko na magpahinga sa pagbibinta ng baboy. Kasi kunti na lang kunti na lang kinikita namin. Una namin 380. Ibibenta namin ng 390. Bibenta namin yan, kung maganda-ganda benta, 400. Magkano lang kita namin doon? 10-20. Ang pwesto binabayaran namin 2,000. Nauna nang ipinatupad ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP noong Marso sa karneng baboy, pero ipinatigil din pansamantala nitong Mayo dahil sa mahinang compliance ng retailers. Will depend on the ni Secretary upon consultation kasi siyempre kailangan niyang mag-consult sa mga private stakeholders about this. Ayon sa Agri Group na Sinag, idudulog nila sa DA ang mga hinaing ng retailers bago muling ipatupad ang MSRP. Eventually, pag nag-usap, i-clarify naman namin yun sa DA. Kasi kahit mag-maximum 250, 260 ang farm gate, hindi siya at most 400 pwede, pero ilalagpas pa ron. Medyo kailangan silipin. Batay-an nila sa unang pakikipag-usap sa ahensya, tiniyak nito na kanilang titingnan din ang iba't ibang bahagi ng supply chain. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Isang dating defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ang nagsabing hindi konstitusyonal ang planong pagbasura ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Tranquil Salvador, walang alokasyon sa Senate rules para sa motion para i-dismiss ang isang impeachment complaint. Dagdag ni Salvador, kung ang Senado ay magpapasok ng resolusyon para ibasura ang kaso, hindi ito akma sa saligang batas. If you read the rules of impeachment of the Senate themselves, you will not find a motion to dismiss. I think if assuming that is an idea that they are trying to develop in a form of a resolution, Opisyal nang ipinroklama ng Commission on Elections ang bagong henerasyon party list. Ilang linggo matapos ibasura ang petisyon sa pag-disqualify sa kanila. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang seremonya ng proklamasyon base sa hiling ito ng BH party list. Batay naman sa larawang ibinahagi ni Garcia, nakatanggap na ng Certificate of Proclamation ng BH party list at ang nominee nito na si Roberto Nazal Jr. Yan bilang patunay na maaari na silang umupo sa 20th Congress. Ayon sa naturang party list, handa na sila sa susunod na Kongreso para itaguyod ang kanilang mga programa at panukala. Titingnan natin as against doon sa aming form, as against doon sa aming requirement, and at the same time yung mga previous na submission din ng naturang party list o naturang nominee. So yan naman po para nga sa amin ay fact-finding muna, hindi pa naman natin sinasabing meron ng disqualification case o kaya meron ng formal na kaso for an election offense o Nitong June 5, ipinagdiwang ang World Environment Day bilang pagpapahalaga sa kalikasan sa gitna ng hamon ng climate change. Kasabay nito ang pagkilala sa papel ng mga katutubo bilang tunay na environmental defenders sa kanilang mga lupain. Mula sa Agusan del Sur, may balitang A to Z Special Report si Stanley Gahete. Ang lugar na ito ang punlaan ng mga pangarap ng tribong Manobo dito sa Agusan Marsh sa Agusan del Sur. Pero ayon sa mga katutubo, unti-unti na silang nawawalan ng papel sa lupaing matagal na nilang pinoprotektahan. Matagal na kami doon nakatira. Wala pang gobyerno, andoon ang kanununuan namin. Ay siyempre, halaga sa amin. Wala kaming ibang lupa. Andoon lang sa Kati 090. Sabi nila, wala na kamong magawa. Kay natalo na kayo sa gobyerno. Pwede na kayo mag-alis, sabi nila. Pero bakit mag-alis kami? Walang ibang lupa namin, andoon lang. Hinaing ng ilang mga katutubo, hindi umano sila kinokonsulta sa tuwing pinapaalis ang ilang mga miyembro sa naturang lupain. Gayon din ang pagpayag umano ng mga otoridad sa ilang human activities tulad ng quarrying na lalong nakasisira sa kalikasan. Isa lang ang sasabihin ko. Maawa sana sila sa mga ITs. Sana mapilman lang nila na ang tribo namin na hindi naman kami mga profesional. Doon man kami nabuhay. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa anumang kami doon nabuhay. Yung puso namin, doon nakatira. Ang ilan, mas pinili na lamang umalis sa lugar. As of December 2024, 53% ang kabuang bilang ng populasyon ng tribong Manobo dito sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur ay lumipat na ng kanilang tirahan para mangarap sa buhay o di kaya naman ay maghanap ng oportunidad para umunlad. Hindi biro ang bilang na ito dahil ibig sabihin, paunti na ng paunti ang miyembro ng katutubo na nangangalaga sa kanilang lupa at maging sa inang kalikasan. May ilang organisasyon na tumutulong sa mga katutubo na ipaglaban ang kanilang karapatan tulad ng EcoWeb. As a staff, mas nakita ko na mas marami pala yung nangangailangan. And then, nakita ko na ano ko yung sa sarili ko na mas malaki pa pala ang maitutulong ko. Habang kaliwat kanan naman ang mga pagpupulong sa pagitan ng mga katutubo at ng gobyerno ukol sa mga programa at plano para sa ancestral domains. Kabilang siya sa Inay Pass area
Agusan Mars Wildlife Sanctuary. Then mayroon na designate doon na strictly protected zone na hindi yun dapat galawin kasi maraming mga biodiversity na kailangan natin protektahan doon na hindi sila maging endangered or critically endangered someday. Kaya kailangan itong gampanan ng bawat isa ng mga mamayang tubo na malaman nila na mayroon palang limitasyon din sa area na doon na sila nakatira. Depende yun sa yung agreement. Kung halimbawa ang lupain, sige pwede namin isauli sa inyo pero yung mga tanim dapat namin pabayaran. Ngayong World Environment Day, mahalaga para sa mga katutubong Manobo na maprotektahan ng kalikasan sa Agusan Marsh bilang environmental defenders o tagapangalaga ng lugar na kanilang pinagmulan at matagal nang iniingatan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Agusan del Sur. Yulo, bronze sa kanyang mega comeback matapos nga ang 10 buwang pahinga mula sa Olympics last year. Nagbalik kompetisyon ng Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo at agad nakasungkit ng bronze medal sa men's all-around event ng 2025 Asian Gymnastics Championships sa Jecheon, South Korea. Nakakuha si Yulo ng 83.63 points kalaban ng ilang mga Japanese gymnast na nagkampiyon. Pero hindi pa tapos ang laban dahil sasabak muli si Yulo sa 5 apparatus finals kabilang ang floor at vault na kanyang pinagharian sa Paris Summer Games. Congratulations, Kaloy! Angge in her theater actress era, nag-debut na nga sa theater scene ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban nitong Biyernes para sa one-act play na Don't Meow for Me, Catriona. Bahagi ng ika-20 taon ng Virgin Love Fest ang theater play na ito at kasama niya ang aktres na si Peewee O'Hara. Ginagampanan ni Angge ang karakter na si Phoebe o Peping, isang single virgin lady na nakatakdang ihatid pabalik sa Bicol ang kanyang cat lover na ina. Matatanda ang kinuwento ni Angge ang excitement na nararamdaman nang makuha ang script ng play. Niyakap niya ang role at istorya para patunayan sa sarili na kaya niya at may ibubuga pa siya sa aktingan, lalo na sa teatro. Congrats, Angge! Sa aming pagbabalik sa showbiz, who's sailing? Darren Espanto sinurpresa ng yacht party ng ilang malalapit na kaibigan. At Luis Manzano, balik hosting sa programang Rainbow Rumble. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang election era, balik na sa pag-host si Luis Manzano para sa comeback ng programang Rainbow Rumble. Samantala, Darren Espanto sinurpresa ng yacht party ng ilang malalapit na kaibigan. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lucky is back! Hindi man siya lucky sa politics, swerte naman sa showbiz! Balik hosting na ulit ang Kapamilya TV host na si Luis Manzano matapos mabigo sa nakaraang midterm election bilang Vice Governor ng Batangas. Not just 1, but 3 ang game show na hahawakan ni Luis sa hosting. Sa FB page, dito nagbigay ng hint si Luis ng mga shows na posibleng mag-comeback. At sure ball na dyan ang Rainbow Rumble na ipapalabas sa June 10. Habang wala pa namang anunsyo kung kailan ang petsa ng pagbabalik ng Deal or No Deal at Minute to Win It. Matatanda ang bago pa lamang sumabak si Luis sa politika, nakapag-renew na agad ito ng contract sa Kapamilya Network. Kasabay naman ang pagbabalik ni Luis sa telebisyon, nagbabalik rin sa pag-arte ang kanyang asawa na si Jessie Mendiola sa isang teleserye na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Samantala, it's Darren's Day. Nasorpresa naman ang kapamilya singer na si Darren Espanto sa hindi inaasahang pa-birthday bash ng kanyang malalapit na kaibigan. Sa Instagram, makikita ang ilang snaps ng kaganapan sa birthday ni Darren sa isang yate.
at on the go rin pagdating sa sayawan. Nagdiwang si Darren ng kanyang ika-24th birthday nitong nakaraang May 24. Sana all bonggacious ang birthday! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Malakas ba ang pakiramdam mo? Ang pang-amoy ganun din ba? Kahit ba tulog, magigising ka dahil sa talas ng inyong pang-amoy? Panoorin ang nakaka-GV na video. Pumasok sa panaginip. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang politiko na si Fidel Castro. Ang sabi niya, ang alyansa para sa kaunlaran ay isang kasunduan sa pagitan ng isang milyonaryo at maraming pulubi. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!